Kabanata 4451. May sasabihin ako sa iyo, Harvey. Kahit magmadali ka sa akin, hindi ko gagawin iyon para sa iyo. Hindi uubra sa akin ang mga pakulo mo. Ikinaway ni Waylon ang kanyang kamay at naglakad patungo sa mesa, handang gumawa ng anteng-anteng para sa kanyang sumpa. Ganun ba? Gusto kong makita kung ang iyong sumpa ay mauuna, o kung ang aking huwad na kabaitan ay makakarating sa iyo bago iyon. Ang masamang enerhiya ay ganap na nakapalibot kay Harvey, ngunit tila hindi siya naapektuhan nito. Nagmamadali ka ba sa bastard na ito, Master? Nagtatakang tanong ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Kahit hindi pa siya patay, dapat naghihirap na siya ngayon. Paano siya nakatayo pa rin? Sinulyapan ng lalaki ang voodoo doll ni Waylon, pagkatapos ay nilapitan ito. Pagkahawak pa lang niya sa manika ay agad siyang bumagsak sa lupa at nanginginig. Tumagas ang puting bula sa kanyang bibig, at napaungol siya sa matinding sakit. Nakakatakot. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay malinaw na nakaranas, ngunit siya ay nasa isang malungkot na kalagayan sa sandaling siya ay hinawakan ang manika. Ito ay sapat na upang patunayan kung gaano kalupit ang pamamaraan ni Waylon. Senyor, naghiyawan ang mga alagad at nagmamadaling lumapit sa kanya. Natunaw nila ang kanilang mga personal na anteng-anteng at pinakain ang lahat ng ito sa kanya, pagkatapos ay kakalma ba siya. Hindi man lang pinansin ni Waylon ang kanyang nahulog na alagad. Wala siyang panahon para pangalagaan ang iba noong siya ay nabubuhay na apektado ng sumpa ni Harvey. Mabilis na lumipas ang 5 minuto. Sinunog ni Waylon ang anteng-anteng na iginuhit niya sa loob ng isang mangkok, pagkatapos ay nilagyan ito ng tubig. Nagsimula siyang makaramdam ng kaunting pagkalambot, at ang kanyang tiyan ay sumasakit. Nahirapan din siyang huminga. Ganun pa man, tiningnan niya si Harvey ng malamig na ngiti. Alam kong malakas ka, Harvey. Ngunit tingnan natin kung hanggang kailan ka tatagal. Pagkatapos kong inumin ito, magiging maayos na ako. Dapat kang maghintay at mamatay. Mabilis na ininom ni Waylon ang tubig sa mangkok. Hindi nagtagal, nagdilim ang kanyang ekspresyon at samuka ng isang subo ng dugo. Para siyang mamamatay. Nagulat ang mga tao. Walang sinumang umasa na magiging maayos si Harvey kahit na pinalibutan siya ng masamang enerhiya. Si Waylon, na pinamahalan ngayon si Harvey, ay hindi man lang maalis ang sumpa ni Harvey. Casual na kinagat ni Harvey ang kanyang daliri, naglabas ng isang patak ng dugo. Nakatingin ang lahat habang pinapakalat niya ang masamang enerhiya ng madali. Ang talisman sa voodoo doll ay napunit sa kalahati. Casual na nagbuhos si Harvey ng isang tasa ng tsaa, pagkatapos ay naglakad papunta kay Waylon ng nakangiti. Well, susuko ka na ba? Ako. Umubo pa ng dugo si Waylon, at hindi makapaniwalang tumingin kay Harvey. Paano mo tinanggal ang sumpa ko? Paano? Mamatay ka na sana. Hindi ako naniniwala dito. Humigop ng tsaa si Harvey, at kalmado pa rin. Kahit hindi ka naniniwala, ano? Anong pagkakaiba ang gagawin nito? Ako, nabulunan si Waylon, alam niyang tama si Harvey. Tapos na si Harvey sa pagtanggal ng sumpa niya. Dahado na si Waylon. Tumayo siya na nagngangalit ang mga ngipin. Pilit niyang itinaas ang katawan habang nakatitig kay Harvey. Maswerte ka na naalis mo ang sumpa ko. Ngunit ano ang sa iyo? Natukoy ko na ang sumpa mo. Bakit hindi ko matanggal? Maaalis ng iyong anteng-anteng ang iginuhit kong sumpa, paliwanag ni Harvey. Ngunit napalampas mo ang isang mahalagang punto, ang iyong sumpa at ang sa akin ay magkatulad. Habang harapin mo ang lahat ng mga kakaibang sumpa, magkakaroon ng mga labi. Ang mga labi na ito ay bubuo ng isang sickness talisman. Hindi ka nito papatayin, ngunit sa iyong kakayahan, hindi mo ito magagawang harapin. Napatingin si Harvey kay Waylon, na kumikibot ang mga mata at nakakakilabot ang ekspresyon. Tumigil ka na sa pakikibaka. Sumuko ka na, natutuwang sabi ni Harvey. Nakikita ko na ngayon. Inihayag ni Waylon ang isang hitsura ng realisasyon pagkatapos isipin ang sitwasyon ng ilang sandali. Hindi niya inasahan na mag-set up si Harvey ng isa pang bitag kapag inalis niya ang paunang sumpa.
Safe to say, nauna na si Harvey sa kanya ng ilang hakbang. Nagnganga ang ngipin ni Waylon at pinandilatan si Harvey. Hindi ka pananalo. Ayon sa deal, kailangan mo ring alisin ang sumpa ko. Gayunpaman, hindi maalis ang sickness talisman. So, ito ay isang draw. Napangiti si Harvey. Paano mo nalaman na hindi ko ito matatanggal? Ang kailangan ko lang gawin ay sampalan ka. Nagsisinungaling ka. Kumukulo sa galit si Waylon. Tumanggi siyang maniwala na may lunas ang sickness talisman. Hindi nag-aksaya ng oras si Harvey na sinampal ang mukha niya ng ilang beses. Sampal, sampal, habang iniindayog ang kanyang palad, palihim siyang naglagay ng patak ng dugo sa ulo ni Waylon. Ang buong katawan ni Waylon ay pinalipad, with one final slap from Harvey, at nauntog siya sa isang lamesa. Oh! Umubo si Waylon nang bumagsak sa lupa. Lumabas ang maitim na dugo sa kanyang bibig. Kahit na siya ay nasa isang kakilakilabot na estado, ang kulay ay bumalik sa kanyang mukha. Pagkaraan ng isang minuto, sa wakas ay bumalik na sa normal si Waylon. Hindi na masakit ang kanyang tiyan, ngunit ang kanyang mukha ay namamaga na parang baboy. Nang makita iyon, lumuhad sa harap ni Harvey ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, at humingi ng tulong. Sampal. Pinalipad din ni Harvey ang lalaki, at may maitim na dugo ang lumabas sa bibig niya habang lumilipad siya sa ere. Laking gulat ni Castile at ng iba pa nang makita ito. Ito ay hindi kapanipaniwala, parang pelikula ito. Kung hindi nila ito nakita ng sarili nilang mga mata, hindi nila malalaman kung paano nag-away ang mga geomancy expert. Mas nakakabilib na maalis ni Harvey ang sumpa sa ilang sampal lang. Kahanga-hanga. Ito ay kahanga-hanga lamang. Hindi pa ako nakakita ng isang geomancy expert na gumawa niyan. Maraming humahangang tingin ang bumagsak kay Harvey. Master York. Nakakabaliw. Hindi rin alam ni Castile ang sasabihin. Master York. Master York. Ang daming naghiyawan, na excited. Ang buong bulwagan ay nanginginig sa galit. Pinunasan ni Harvey ang kanyang mga daliri gamit ang ilang tisyo, saka sinulyapan si Castile. Humanda kang isara ang tindahan at sirain ang karatula. Sige, masayang tumalon si Castile sa labas, handang sirain ang karatula ng Volton Hall. Bam! Sa mismong sandaling iyon, naghiwa-hiwalay ang mga tao. Isang grupo ng mga tao na nakauniporme ang pumasok. Agad na sinipa ng pinuno si Castile sa lupa. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na sirain ang tindahan ng aking ama? Isa itong babaeng maikli ang buhok. Mukhang nasa 30s na siya. Siya ay may magandang figure, at ang kanyang uniforme ay nagbigay sa kanya ng kaakit-akit na alindog. Ang kanyang pagkababae sa isang tabi, ipinakita niya ang aura ng isang mapagmataas na piling tao. Maraming tao ang sumusunod sa kanya. Bawat isa sa kanila ay may mabangis at mapagmataas na ekspresyon. Malinaw na sila ay mga taong may pribilehiyong ipinanganak na may pilak na kutsara. Mabilis na tumakbo ang mga alagad ng Volton Hall para salubungin siya at ang kanyang mga tauhan. Senyor Amaya, bumalik sa normal ang mukha ni Waylon. Sa wakas ay nabawi niya ang kanyang mapagmataas na disposisyon, na parabang nabuhay muli ang pagbabalik ng kanyang anak sa kanya. Tumango ang babae, saka lumapit kay Waylon na nakakunot ang noo. Anong nangyari dito, ama? Itinuro ni Waylon si Harvey na may sama ng loob. Naapektuhan ang negosyo ng bastard na ito dahil sa Volton Hall. So, he came to challenge me. He wanted to take over the shop and chase me out of the city. Sinampal niya pa ako ng sinampal sa mukha. Kung hindi lang ako malakas, namatay na ako ngayon. Lumapit si Waylon sa kanyang anak, ipinakita sa kanya ang kanyang namamagang mukha. Mas pinapahalagahan niya ang kanyang pera kaysa sa kanyang pagmamataas. Nag-invest siya ng $100,000 sa Volton Hall. Ano ang ginawa ng ilang insulto mula sa ibang tao, ang mahalaga kung maaari niyang panatilihin ang lugar na ito. Nagkagulo ang mga tao, nakita na nila ang hamon sa kabuuan nito. Walang sinuman sa kanila ang umasa na tatanggihan ni Waylon ang kanyang pagkatalo at baguhin ang katotohanan. Napakawalang hiya niya. Bumangon muli si Castile, na gustong sumagot.
Gayunpaman, kumaway si Harvey ng kamay para pigilan siya. Hindi inaasahan ni Harvey na ganito kahirap si Waylon. Dahil gusto ni Waylon na pasamayan ang mga bagay para kay Harvey, hindi siya tutol na umupo at panoorin ang palabas. Mabuti kung makikitungo siya sa mga taga-suporta ni Waylon at malutas ang problema minsan at para sa lahat. Hamon, kunin ang tindahan. Nakikipag-away ka ba sa Geomancy Arts? Ang anak ni Waylon na si Amaya ay naka-cross-arm, na mukhang mayabang at matuwid. Ang Geomancy Arts ay ang makasaysayang kayamanan ng bansa sa loob ng mahigit 5,000 taon. Ito ay ginagamit upang makatulong sa mga tao, hindi para makipag-away. Mahigpit na ipinagbabawal ang paghamon sa mga tao sa linyang ito ng trabaho. Saang Geomancy shop ka ba galing, binata? Sabihin mo ang pangalan mo. Gagamitin ko ang batas para parusahan ka. Ipapasara ko agad ang tindahan mo. Malinaw na hindi ka karapat-dapat na maging eksperto sa Geomancy para sa paggawa ng isang bagay na walang ingat. Kung hindi kita tuturuan ng leksyon ngayon, baka mas marami ka pang masaktan kinabukasan. Si Amaya ay parang nagsisilbing hustisya. Siya ay nagpapakita ng isang matuwid na ekspresyon, na para bang siya ay nasa katotohanan. Kumbinsido siya na ang lahat ay walang pagpipilian kundi sundin siya, na para bang siya ang reyna ng mundo. Pinandilatan ng mga kasama niya si Harvey matapos marinig ang mga sinabi nito. May tumawag pa ng karagdagang backup para isara ang Fortune Hall. Napangiti ng mahina si Harvey. Anota, sinasabi mo ba sa akin na walang hiya ka rin gaya ng tatay mo? Panunuyan niya. Sino bang tinatawag mong walang hiya, bastard ka? Ang kanyang malupit na tono ay nagpabalisa kay Amaya, at siya ay galit na galit. Ang kanyang pagmamataas ay malinaw na hinahamon. Galit siyang tumawa habang papalapit kay Harvey. Nasangkot ka sa isang krimen, bata. Kung patuloy kang magyayap-yap, kakasuhan kita dahil sa paghadlang sa batas at pang-iinsulto sa isang pampublikong opisyal. Makukulong ka sa likod ng mga rehas sa buong buhay mo. You don't get to say if you win or lose. Wala rin namang say ang mga tao dito. Gumagana lang kung sasabihin ko. Gets it? Inilabas ni Amaya ang kanyang dibdib at itinaas ang kanyang ulo, na parang siya ang may hawak ng lahat. Ayaw aminin ng tatay mo na natalo siya, pero hindi ko akalain na magiging ganoon ka rin, sabi ni Harvey, hindi nagbibigay ng diretsyong sagot. Hindi ka ba natatakot sa opinyon ng publiko? Tinitigan ng masama ni Amaya si Harvey. Opinyon ng publiko, magtanong ka, tingnan mo kung sino man ang maglakas loob na magsalita laban sa akin. Papatayin ko silang lahat. Naturally, hindi mahalaga kay Amaya ang opinyon ng publiko. Sa kanyang mga mata, ang mga taong walang awtoridad ay walang karapatang sumalungat sa kanya. Anong biro? Di ba niya alam ang limitasyon niya? Nang makita ang malamig na ngisi at dominanteng ugali ni Amaya, nagkatinginan ang lahat at tumabi sa kanya. Kahit sino ay maaaring sabihin na ang kanyang awtoridad at background ay walang kulang sa hindi pangkaraniwang. Hamalakhak si Harvey. So, you're telling me you're going to take advantage of us all like the unreasonable people you are. Malamig na tumawa si Amaya, saka pinikit ang mga mata. Magiging prangka ako. Gagawin ko lang yan. Ano ang gagawin mo tungkol dito? Kagatin mo ako. May sasabihin ako sa iyo. Wala kang magagawa sa tindahang ito, at hindi mo maitaboy ang aking ama sa labas ng lungsod o alinman. Sa kabaligtaran, ililipat mo ang iyong tindahan sa ilalim ng pangalan ng aking ama at umalis dito sa abot ng iyong makakaya. Nandidiri si Amaya kay Harvey. Alam kong masama ang loob mo. Alam kong galit ka. Ano ang maaari mong gawin tungkol dito? Nilabas ni Harvey ang phone niya. You seems pretty impressive. Can I ask who you are? Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 4455. Tumawa si Amaya. Makinig kang mabuti. Ako ang kapitan ng departamento ng pabahay. Ako ang namamahala sa mga geomancy shops tulad ng sa iyo. Handa ka na bang sumuko ngayon?
Bakit siya? Isang mahinahong boses ang umalangaw mula sa likuran. Mula ngayon, na-relieve ka na sa posisyon mo. Agad na nagdilim ang mukha ni Wayland nang marinig ang mga salitang iyon. Sino sa inyong mga bastard ang nagsabi niyan? Sigaw niya, puputulan ko yang bibig mo. Ako, si Watson Braff, sabi ni Watson. Halika sa akin. Watson Braff. Naningkit ang mga mata ni Amaya. Siya at ang iba ay mabilis na lumingon at tumingin sa pasukan. May ilang taong naglalakad sa loob, na pinangungunahan ng isang taong naka-wheelchair. Siya ay isang marangal na tao, kahit na siya ay mukhang medyo mapotla. Watson Braff, ang direktor ng departamento ng pabahay. Natakot si Amaya. Mabilis siyang tumakbo patungo sa kay Watson Braff. Direktor Braff, sampal. Hindi nagdalawang isip si Watson na sampalan siya kaagad. Puputulan mo na sana ang bibig ko, di ba? Halika, kung gayon. Ngayon na ang pagkakataon mo. Nanginginig ang mga mata at bibig ni Amaya. I wouldn't dare, sir. Ako, what's with the stuttering? Lumuhad ka muna bago ka magsalita. Agad siyang pinutol ni Watson. Si Amaya ay hindi maglakas loob na sumalungat sa utos, alam niyang nasa malaking problema siya. Ibinagsak niya ang kanyang mga tuhod sa lupa nang hindi man lang alintana ang mga tao sa paligid niya. Nagkatinginan ang mga taong dinala niya bago iyon ginawa. Walang nang ahas na magtaas ng ulo. Gumapang ka sa harap ko at lumuhod ng tuwid ang likod. Kinawit ni Watson ang kanyang daliri. Napasandal si Amaya, na nanginginig ang buong katawan. Sampal. Sinampal ulit siya ni Watson, at hindi man lang nagpapigil. Bilang isang opisyal ng gobyerno, hindi mo man lang naiintindihan kung paano maging patas at makatarungan. Sampal, hindi mo maipatupad ng maayos ang batas, pero nandito ka sa labas na binabaluktot ang katotohanan. Sampal, nakalimutan mo na ba ang sinumpaan mo noong nakuha mo ang posisyong ito? Nakalimutan mo bang maglingkod sa bayan? Sampal, sampal, sampal. Hindi mo ba alam na ang mga kilos mo ngayon ay hindi lamang nagpahiya sa iyong sarili, kundi kinaladkad mo rin ang buong kagawaran ng pabahay at gobyerno kasama mo? Lumuhad ka rito sa loob ng 3 araw. Tumayo ka na kapag naunawaan mo na ang mali mo. Ang mukha ni Amaya ay ganap na namamaga, tumutulo ang dugo sa gilid ng bibig niya. Hindi siya naglakas loob na magsalita habang nakaluhod. Pagkatapos ng lahat, siya ay walang anuman kumpara sa direktor ng departamento ng pabahay. Kung gugustuhin niya, hindi lamang ang kanyang posisyon ay itatapon sa labas ng bintana, ngunit siya ay magdurusa din ng husto. Haharapin niya ang isang kakilakilabot na kamatayan para sa pakikipaglaban sa isang tulad ni Watson. Tumigil si Watson sa pagpansin kay Amaya, pagkatapos ay natisod sa kanyang wheelchair. Minsan pa, pasensya na sa mga nasasakupan ko, Sir York. Paumanhin niyang sabi habang naglalakad papunta kay Harvey. Ito ang pangalawang pagkakataon na nagdulot ng kaguluhan ang departamento ng pabahay kay Harvey. Nakaramdam siya ng sobrang awkward dito. Napangiti si Harvey. Masyado kang mabait. Daan-daang tao ang nagtatrabaho para sa iyo. Natural lang na may kaunting masamang mansanas, sabi niya. Hindi na kailangang isapuso ito. Mukhang mabuti ka na, ngunit dapat kang magpahinga sa iyong bahay ngayon. Ano ang nagdadala sa iyo dito? Nagpakita si Watson Braff ng isang mahigpit na ekspresyon. Walang pagpipilian. Naging abala ang trabaho kani-kanina lamang. Kailangan kong bumalik sa aking post sa lalong madaling panahon. Bago yun, nais kong pasalamatan ka ng personal. Pagkatapos ng lahat, 2 beses mo akong nailigtas. Ngumiti si Harvey York. Lahat ito ay nagkataon lamang. Huwag isipin ang tungkol dito. Hindi maiwasang umiwas si Amaya sakat matapos marinig ang mga salitang iyon. Napuno siya ng kawalan ng pag-asa. Matapos maalala ang kanyang malupit na mga salita kay Harvey, nais niyang ihampas ang kanyang ulo sa lupa ng napakasama. Tama. Narinig ko na may ginawa ka rin sa aking kapatid na isang malaking pabor. May naalala si Watson. Si Harvey ay nagpakawala ng isang tawa. Sabihin mo sa kanya na siya ay hindi propesyonal. Pagkatapos ng lahat, iyon ang dapat na maging aming maliit na lihim. Sige, sige.
Kinausap ni Harvey si Watson tungkol kay Soren Braff, na parang mayroon silang isang uri ng lihim. Si Amaya ay ganap na natigil matapos marinig ang pag-uusap. Bakit ang bastard na ito ay kumikilos na pala kaibigan sa mga tao mula sa pamilyang Braff? Mayroon ba siyang magandang relasyon sa magkapatid na Braff? Tapos na ako. Tapos na ako. Kung nagalit si Watson, ang kanyang posisyon lamang ang mapanganib. Ngunit kung pumasok si Soren, titingnan niya ang lahat ng kanyang mga krimen bago i-lock siya para sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Si Amaya ay hindi makakatulong ngunit sumulyap sa kanyang ama pagkatapos ng lahat. Kung si Waylon Sakat ay hindi nag-text sa kanya upang alagaan ang negosyo dito, hindi na siya narito sa unang lugar. Hindi lamang ang kanyang trabaho ay nawala, ngunit ang kanyang kalayaan ay marahil ay mananakaw din. Nabigla ang mga alagad nang makita nila ang tanawin. Lahat sila ay naging ganap na tamad. Hindi nila inaasahan ang isang dalubhasa lamang sa geomancy na kasangkot sa ganyang mga kilalang numero. Sige, Sir York. Hindi tayo mga estranghero. Hindi na kailangang magpigil pa. Ngumiti si Watson. Huwag mo rin akong talakayin sa pamamagitan ng aking pamagat. Kung talagang iginagalang mo ako, tatawagan mo ako sa aking pangalan. Tumawa si Harvey. Siyempre, Watson. Masaya si Watson na magkaroon ng isang kapatid na tulad ni Harvey sa tabi niya. Sakto habang si Watson ay malapit ng magsalita, nagsimulang tumunog ang kanyang telepono. Mabuti ba kung tatanungin kita ng isang pabor, Harvey? Bulong niya matapos tingnan ang kanyang telepono. Nagyelo si Harvey. Anong meron? Ang manor ng pamilyang Braff ay may daan-daang taon na nagkakahalaga ng kasaysayan. Mayroong palaging isang bagay na nadama tungkol dito, ngunit gustong-gusto ng aking ama na manatili doon. Ngunit pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, ang kanyang kalusugan ay patuloy na bumababa. Gusto kong tingnan mo ang manor sa katapusan ng linggo. Kung may magagawa ka tungkol dito sa iyong geomancy, mangyaring magpatuloy. Kung hindi, nais kong kumbinsihin mo ang aking ama na umalis sa halip. Magaan na tumanggo si Harvey. Siyempre, ang first in command ng Golden Sands government. Kahit na ang isang tulad nito ay humihingi ng tulong kay Harvey. Ano, nais ni Amaya na burahin ang sarili mula sa pagkakaroon ng napakasama. Dumating lamang si Watson Braff upang humingi ng tulong kay Harvey York na tingnan ang manor ng pamilya Braff bago siya umalis. Sinabi nito, ang kanyang pagdating ay ginagarantiyahan ang kalalabasan ng geomancy fight. Makalipas ang isang oras, inilipat ni Waylon Sakat ang shop sa ilalim ng pangalan ni Harvey. Kinailangan din niyang isama ang kanyang mga alagad at lisanin ang Golden Sands. Kahit anong sama ng loob niya, alam niyang mas masahol pa siya kapag hindi siya susunod. Ang kanyang anak na babae ay ganap na nadurog. Masisira ang kinabukasan niya kung patuloy itong magiging mayabang sa sitwasyon. Magbibitiw na sana si Amaya Sakat at ang iba pa, ngunit sa halip ay nagsalita si Harvey para sa kanila, na nagmuni-muni lamang kanilang mga aksyon sa loob ng 3 araw. Hindi naman ganoon ka-big deal. Sa isang banda, ayaw ni Harvey na maging ganito kalupit. Sa kabilang banda, siya ay nais ng ilang tao pang tumulong sa kanya. Kung tutuusin, gugustuhin niyang iwasang panatilihing tinutulungan siya ng direktor ng departamento ng pabahay sa bawat pagkakataon at pakikitungo sa mga tao. Gaano man kalaki ang utang na loob niya, hindi niya ito magagamit ng tuloy-tuloy ng ganito. Nagpasalamat si Amaya at ang iba pa kay Harvey. Yumuko sila kay Harvey, at sinabing gagawin nila ang lahat upang makakatulong kung kailangan niya ang mga ito bago umalis sa lugar. Natahimik ang Volton Hall pagkatapos umalis ang lahat. Kailangan ni Harvey ng mas maraming tao para magbukas ng tindahan dito, kaya sinabi niya kay Castile Foster na panatilihing pareho ang lahat sa kanyang ilalim. Maaari rin niyang gamitin ang lugar bilang silungan. Kung tutuusin, mas mabuting magkaroon ng mas maraming matutuluyan. Matapos matanggap ang utos, agad na kumuha si Castile ng mas maraming tao mula sa Ian Hall para tumulong. Sa isang banda, nais niyang ayusin ang lahat ng mga mapagkukunan sa Volton Hall. Sa kabilang banda, binalak din niyang ayusin ang buong lugar.
Kinabukasan, madaling araw, palihim na hinawakan ni Castile ang isang ledger bago ito ibinigay kay Harvey. Masyado kaming naging madali kay Wayland, Master York. Hindi lang siya nanloloko ng ibang tao, gumawa pa siya ng gulo sa kanyang geomancy arts. Ayon sa ledger, tuluyan niyang niloko ang Golden Sands para lang kumita ng maruming pera. Napapikit si Harvey. Kaya niya ba yun? Inilagay ni Castile ang isang booklet bago si Harvey. Aaminin ko, Master York, may kakayahan si Wayland. Nakahanap ako ng ilang pahina ng Book of Changes habang tinitignan ko yung gamit niya. Siguro ginamit niya ito para sirain ang geomancy ng lungsod. Sa anumang kaso, ang buong lungsod ay ganap na nasira dahil dito. Nagpunta ako sa ilang lugar na nakasulat sa ledger. Gaya ng inaasahan, ang mga lugar ay nasa ganap na gulo. Nakinabang ang kanyang mga pamamaraan sa ilan sa mga taong humihingi sa kanya ng tulong. Ngunit ang kanyang mga pamamaraan ay pansamantala lamang. Ang mga tao ay makakakuha ng malaking tubo sa maikling panahon. Pero masusumpa sila ng malas sa mahabang panahon. Napuno ng paghamak si Castile. Ang isang tunay na dalubhasa sa geomancy ay palaging kikilos ayon sa pangyayari. Ang tadhana ang magdedesisyon sa bagay na ito sa halos lahat ng oras. Hindi lamang ginulo ni Wayland Sakat ang swerte ng buong lungsod, ang mga pamilyang apektado ng kanyang geomancy ay babangon para sa ilang sandali bago muling gumuho. Saglit na tiningnan ni Harvey York ang ledger bago napagtanto kung bakit patuloy na isinumpa si Aston Lee. Naglalakad siya araw-araw sa villa ng isang mayamang pamilya habang naglalakad sa parke. Nagamit na ni Wayland ang kanyang geomancy arts sa pamilya. Dahil ang masamang enerhiya ay nagtipon pa rin sa labas, mas mahina ang mga tao ang kadalasang maaapektuhan kung dadaan sila sa villa. Maaaring tila pinakialaman lamang ni Wayland ang geomancy sa ibabaw, ngunit gagawin ng enerhiya sa paligid ng villa na natural na maapektuhan. Dahil sa wakas ay nahayag na ang lahat, hindi nag-isip si Harvey na harapin ang sitwasyon minsan at para sa lahat. Habang nagsusulat ng isang paraan upang malutas ang problema, sinabi ni Harvey kay Castile Foster na dalhin ang mga tao upang baguhin ang magulo na lungsod para bumalik sa normal. Sabi nito, biglang kumunat ang noo ni Harvey matapos tingnan ang mga huling pahina ng ledger. Simon Zimmer at Lillian Yates. Nagsimulang umikot ang ulo ni Harvey matapos makita ang dalawang pangalan. Hindi niya inaasahan na hihingi din ng tulong ang kanyang mga biyenan kay Wayland. Hindi nakakagulat na si Mandy Zimmer ay nakapasok sa napakaraming magulong negosyo sa sandaling makarating siya rito. Ni isa man sa kanyang mga gawain ay hindi rin normal. Sa madaling salita, nagkagulo na si Mandy at ang kanyang pamilya. Ang kanilang katayuan sa pananalapi ay dapat na tumaas. Ang pinakamagandang mapagpipilian para kay Mandy at sa iba pa na lumayo muna sa kanilang villa o hilingin kay Castile na tumulong sa halip. With that said, naintindihan ni Harvey kung anong klaseng babae si Lillian. Kung sino man ang sumira sa kanyang swerte ay magiging kalaban niya habang buhay. Inilabas ni Harvey ang isang telepono para tawagan si Mandy, ngunit napabuntong hininga na lamang siya. Kung tutuusin, hindi niya alam kung paano ipapaliwanag na isa talaga siyang eksperto sa geomancy. Habang nagdadalawang isip si Harvey na tumawag ay biglang nag-vibrate ang phone niya. Isang text galing kay Mandy. Isa lang itong one-liner. Gusto ni Mandy na sunduin siya sa sales office ng Austrian Bay. Natigilan si Harvey. Hindi niya inaasahan na si Mandy ang magte-text sa kanya. Naisip niya na kailangan nila ng ilang araw, na malayo sa isa't isa ng ilang sandali. Ngunit dahil binigyan siya nito ng pagkakataon, natural na tatanggapin niya ito. Mabilis niyang sinabihan si Castile na gawin ang kailangan niya bago lumabas. Pagkatapos, kinawayan niya si Thomas Burton para magmaneho sa kanya. Dumating ang Audi bago sila tumuloy sa sales office ng Austrian Bay. Ang Austrian Bay ay isa sa mga pinakamahusay na proyekto ng real estate sa Golden Sands. Ang mga nag-develop ay walang iba kundi ang isa sa 6 na hermit families, ang pamilyang Jackson. Bukod sa malawak na lupain,
Ang lugar ay nasa magandang lokasyon na napapalibutan ng mga nakamamanghang tanawin. Hindi lang iyon, mayaman man o makapangyarihan ang mga tao rito. Ang mga taong nakatira sa Australian Bay ay hindi lamang bumili ng mga bahay doon. Sa halip, binili nila ang kanilang sarili sa isang sosyal na bilog. 50% ng mayayamang pamilya sa Golden Sands ang magkakaroon ng bahay doon. Ito ay sapat na upang magdulot ng problema. Naturally, ang mga taong nakapasok sa bilog ay may napakalawak na katayuan, background, at koneksyon. Iyon ang dahilan kung bakit magkakagulo ang buong Golden Sands kahit ilang ordinaryong bahay lang ang ibinebenta doon. Ang buong opisina ng sales ay napuno ng lahat ng uri ng mayayamang tao sa lungsod. Ang mga tauhan na namamahala ay napuno lahat ng magagandang babae na may balingkinitang mga binti at porselana ang balat. Ganap na nakakamangha pagkatapos pumasok sa loob. Ngunit pagkatapos na makabawi, mabilis siyang lumingalinga sa paligid bago mahanap si Mandy Zimmer. Maliban sa kanya, naroon si Tita Anderson at ang kanyang anak kasama ang iba pa. Nagsimulang uminit ang ulo niya. Wala bang solong miyembro ang pamilyang Zimmer na talagang normal? Bawat isa sa kanila ay tulala. Lumapit si Harvey bago tumingin kay Mandy. Anong nangyayari, Mandy? Gumaan ang pakiramdam ni Mandy matapos makitang lumapit si Harvey. Ngunit bago pa man siya makapagsalita ng anuman, si Tita Anderson, na nakasuot ng cotton overcoat, ay tumagilid ang kanyang ulo bago damilat kay Harvey. Oh, hindi ba ito ang live-in na manugang ng Zimmer family? Naging ibang tao ka ba pagkatapos ng ilang araw? Hindi ka ba marunong bumati sa amin? Bulag ka ba o ano? Natural, gusto ni Tita Anderson na sakalin si Harvey hanggang mamatay pagkatapos ng nangyari sa Archer Corporation. Isang malamig na titig ang ipinakita ni Nova Anderson nang sumulyap siya kay Harvey. Si Nova ay ganap na maayos ng bahagya, dahil si Darius Jackson at ang kanyang asawa ay nag-aalaga kay Chana Jackson. Bukod dyan, si Darius ay aksidenteng natuklasan na si Nova ay kamag-anak ni Harvey. For Harvey's sake, he decided to let Nova off the hook. Hindi man lang niya hiniling na mabayaran siya matapos mamigay ng $150,000. Huminto siya sa pagtatrabaho sa ospital ngunit itinuring niya ang kanyang sarili na parang isang mayamang babae pagkatapos niyang kunin ang kanyang pera sa bangko. Hindi lang siya gumagala sa mga high-class na lugar araw-araw, sinimulan niyang kumbansihin ang sarili na siya ay isang uri ng puting sisni. Ang mga talunan tulad ni Harvey ay natural na mapupuno ng pagkasuklam kay Nova. Nakatayo sa tabi ni Nova ang isang lalaking may makinis na buhok. Nakasuot siya ng sports jacket na hinahangaan ng bawat tao sa pananalapi, kasama ang isang pares ng salamin na may gilid na ginto, na ginagawa siyang mukhang pino at mayaman. Sa sinabi nito, paminsan-minsan ay sumulyap siya sa mahahabang binti ni Mandy na may malalim na tingin. Nakasimangot si Harvey habang hinaharangan niya ang tingin ng lalaki bago sumulyap kay Tita Anderson. Ah, kayong dalawa, long time no see. Nakakainis ang ugali ni Harvey kay Tita Anderson, pero pinigilan niya ang sarili dahil nandito siya para ipahiya siya. Halika, ipapakilala kita. This is my future son-in-law, si Callum Price. Dapat makisama ka kay Young Master Price. Mabibigyan ka niya ng trabaho sa hinaharap. Hindi mo na kailangang umasa sa pagiging tao upang mabuhay. Ito ay paraan na mas mahusay kaysa sa dayain ang iyong paraan pataas sa mga bagay. So what if? I'm proud of my work. Nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Tita Anderson sa pag-aakalang kinukutya siya ni Harvey. Anong ibig mong sabihin, bastard ka? Sinasabi mo bang niloloko ko lang? Ano bang ginawa ko para sabihin mo ang ganyan? Kahit na sobrang bangis niya, hindi niya maiwasang makonsensya dito. Kung tutusin, hindi ito ang unang pagkakataon na ang mag-ina ay lubos na hindi nirerespeto ni Harvey. Wala yun. Napangiti si Harvey. Sinusubukan ko lang na bigyan ng babala ang isang tao na ang mga bagay ay hindi magiging ganito kaswerte palagi. Kabanata 4,460. Si Tita Anderson ay nagpakita ng nakakakilabot na ekspresyon.
Mas mabuting sabihin mo ng diretso, Harvey. Anong ibig mong sabihin dyan? Kalmadong ngumiti si Harvey York bago itinuro si Nova Anderson. Naningkit ang mga mata ni Nova bago malamig na nanunuya. Sapat na ang pakikipag-usap sa isang live-in na manugang, ina. Nagsasayang tayo ng oras. Natural, inakala ni Nova na hindi siya kailanman nanloko sa anumang bagay. Si Harvey ang nagdala sa kanya sa ganitong sitwasyon. Kung hindi dahil sa bastard na ito na nagliligtas kay Chana Jackson, hindi ko sana sinubukang kumuha ng kredito noong una. Kung hindi dahil sa bastard na ito, hindi ko pa nabigyan ng dugo si Chana. Kung hindi dahil sa kanya, mas mataas ako sa ospital na may $15 milyong at isang villa. Bakit ko palunukan ang pride ko para maghanap ng bahay dito? Walang pasasalamat si Nova kay Harvey. Napuno siya ng puot, at iniisip na si Harvey ang dahilan ng lahat ng paghihirap na ito. Naniniwala siya na wala itong kinalaman sa pag-alis niya sa sitwasyon ng hindi nasaktan at buo ang pera. Kumunat ang noo ni Mandy Zimmer matapos marinig ang mga salitang iyon. Paano ka nakakapagsalita ng ganyan, Nova? Kahit ano, bayaw mo pa rin si Harvey. Bayaw, dapat peke. Mabilis na minaliit ni Nova si Harvey bago sumulyap kay Mandy. Oh, Mandy, tinanong ka namin dito para matikman mo kung ano ang pakiramdam na nasa itaas na bilog ng lipunan. Baka makakita ka pa ng isang mayaman. At kailangan mong dalhin itong manugang na lalaki. Hindi mo ba nakikita na ang mga tao rito ay pawang mayayaman at makapangyarihan? Ang baho ni Harvey ay mananaig sa amoy ng pera. Naturally, ganap na inisip ni Nova ang kanyang sarili bilang isang uri ng hotshot pagkatapos makuha ang pera. Hindi siya sumang-ayon sa pagdating ni Harvey sa ganoong mataas na klaseng lugar at ninakaw ang kanyang spotlight. Curious na tumingin si Harvey kay Callum Price. Ang mag-ina sa wakas ay tila nagkaroon ng mayaman na lalaki na suportado sila. Kung hindi man lang sila makakabili ng banyo sa naturang lugar gamit ang pera na mayroon sila. With that said, parang niloloko si Callum dito. Nang malapit ng ilantad ni Harvey ang buong sitwasyon, agad na nakaramdam ng inis si Mandy matapos marinig ang mga pang-iinsulto na ibinato kay Harvey. Anong ibig sabihin nito, Nova? Malamig na bulalas ni Mandy. Lahat pwede pumunta dito. Magsalita ka na parang pag-aari mo ang buong gusaling ito. Maraming beses mo akong tinawag para tingnan ito. Ganon din ang ginawa ng nanay ko. Sa palagay mo kailangan ko ba ang iyong tulong sa pakikisalamuha sa mga tao mula sa itaas na bilog ng lipunan? Mabilis na hinawakan ni Mandy ang kamay ni Harvey. Dahil ayaw mo kay Harvey, titingin na lang kami sa paligid namin. Malamig na napangiti si Nova. Huwag kang nukulit, Mandy. Sinabi sa akin ng aking ina na hindi namin makakalimutan ang aming mga mahihirap na kamag-anak ngayong mayaman na kami. Kaya't hiniling namin sa iyo na pumunta at maranasan ito dito. Kailangan mong itigil ang pagiging mapagmataas. Sa tingin mo ba ay matutulungan mo kami sa anumang bagay?